Sabi nila nakakatakot magmotor, delikado. Totoo naman kasi mas mataas talaga ang risk ng aksidente sa pagmomotor dahil dalawa lang ang gulong. Isama mo pa yung mga bagay na hindi mo kayang makontrol sa paligid. Pero wala naman talagang certain sa mundo at ang bottom line ng lahat ng nabubuhay ay expiration. Sabi nga nila, nobody can leave this world alive. Na pag inisip mong mabuti, parang lahat naman ng bagay sa mundo ay may contribution sa expiration natin. Kahit wala kang gawin, hayaan mo lang dumaan ang panahon, hindi naman titigil ang oras at bawat paglipas ng oras binabawasan nun ang buhay mo sa mundo. Might as well do the things that makes you happy and makes you feel alive, di ba? Samahan mo na din ng photography, kuhaan mo ng picture at gandahan mo na din ang kuha mo. Ako si Hate at samahan niyo ulit ako para sa part 3 ng solo North Loop adventure natin. What is up guys, Hate here and welcome to our moto adventure. Another get lost adventure tayo at nandito tayo ngayon sa tuktok ng Pilipinas. Santa Ana, Cagayan. Gusto niyo pa bang nag-i-intro ako ng ganun? Wag na. Hindi naman tubig. Tingnan niyo ang gana kalinaw yan. 5:20 na ng umaga. Dumating na tayo dito sa spot kung saan natin aabangan yung sunrise. Umalis tayo agad dun sa campsite kasi hindi maganda yung sunrise doon. Wala dong view, wala dong foreground, kulang ng elements. At least dito, somehow, merong mga bato-bato, merong mga bangka, saka mas maganda yung view dito eh. Oh. Hanap na tayo ng spot. Wala rin tayong angle kasi kaya hahanapin pa natin siya. Iwan muna natin yung motor natin doon. Bitin yung vantage point natin dito para sa pagsikat ng araw na manggagaling sa horizon. Kaya tingnan natin kung ano yung makikita ng ating drone. Let's see. Go drone. Nabitin man tayo sa pwesto natin para sa sunrise ngayon, buti na lang may drone tayo na kahit papano ay kayang makahanap ng iba pang vantage point. Wala kasi talaga tayong madaming oras para makita at mahanap agad kung saan ang pinakamagandang spot. Kaya napakalaking tulong talaga ng drone para sa mga ginagawa natin. Okay na. Mukhang hindi rin maganda yung composition so hindi worth it. Antayin yung mismong liwanag ng araw kaya alis na tayo dito. Hanap tayo ng ibang spot. Hanap naman tayo ng ibang pwesto para makadami. Hindi rin kasi worth it talaga hintayin dyan yung araw sa pagsikat nga kasi wala rin naman tayong magandang foreground. Mas maganda kung doon natin siya abangan sa mas worthy na lugar para hindi sayang yung effort natin. Ayan na, pasikat na yung araw. Ayan, nakasikat na yung araw. Wala tayong nakitang ito, magandang spot. Sheesh, ang gandang spot na ito ah. Open. Dito banda. Dito tayo into. Yun, open. Nice one. Dito, pwede tayo dito. Tulang tayo dito saglit. Ah, ang ganda. Tingnan nyo to. Ang ganda, di ba? Sayang kung dumating tayo dito ng mas maaga. Isa yun sa dahilan kung bakit hindi mo dapat sayangin yung oras mo dun sa isang lugar kung hindi naman worth it or kung hindi mo naman nakikita na maganda yung magiging composition or yung kalalabasan ng photo. Kasi sayang yung oras sana na nandun ka sa magandang lugar. Katulad nito, kung mas maaga tayong dumating dito, nakuhaan natin to bago sumikat yung araw. Ngayon kasi, nakaangat na siya. So,
mataas na yung highlights, hindi na pasok. Ganda sana nito kasi may dalawang puno na nandun. So meron na tayong element kaagad, scale. Tapos meron pang kalabaw na nandun no, nakatambay. Sayang. Ganda rin sana ng composition niya. No? Isa tayo. Pero okay lang rin naman kahit dun tayo nag-shoot. Kasi may significant value din yung vantage point na yun. Being as the northern beach. Northernmost beach na nandito sa Luzon. Kaya okay na rin na maipakita natin kung ano ba yung itsura nung sunset or sunrise dun sa lugar. Ganda dito guys, oh. Tingnan nyo kung gaano kalupit tong view dito sa lugar na to. Edge. Tayo ay nasa edge. Medyo mataas-taas pala tong edge na to pag na-level up. Pero mukhang buhay ka naman. Ang ganda. Alam niyo ba kung ano yan? Mangroves yan. At nakalimutan ko yung tawag dito sa lugar na to. Mangrove garden something. Mga bakawan yan, no? Species ng bakawan. Ayan siya, oh. Ang ganda, oh. So, yung ilalim niyan, tubig. Saltwater or freshwater, di ko alam. Basta tubig yung ilalim niyan. Paliparan natin to ng drone. May count his tail. We just okay. Pagkatapos ko dito sa Santa Ana, diretso na tayo sa Tugigaraw at Isabela. Hindi na ako minto para magpicture dahil 6 na oras na biyahe pa to na tuloy-tuloy. hear me now. Working. Grabing init. Hindi na ako masyado nakapag-video, guys. Tatratin na natin to. Nandito na tayo ngayon sa San Antonio, Isabela. Alicia, San Antonio, Isabela. Almost 6 hours na biyahe. Punta pa tayong Dingalan, pero sa ngayon, dito na muna tayo siguro magpalipas ng araw kasi inaantok na ako eh. So magpahinga muna tayo ngayon, wala munang sunset. Mag-prepare tayo na gumising bukas ng umaga para sa sunrise sa Dingalan. Hanap na tayo ng matutuluyan. Check natin dito kung meron. Survive. Grabing init ng biyahe natin sa Tugigaraw. Kailangan din natin mag-recharge ng katawan kasi lagi na lang maaga yung gising natin. So kapahinga muna tayo dito bago tayo dumiretso ng Dingalan. At the same time, kailangan din natin i-charge yung mga gamit natin, yung camera, yung drone, yung cellphone, yung power bank. Kasi kahapon, hindi tayo nakapag-charge kasi nag-stay tayo dun sa may tent. So tent pitching lang. Mag-prepare muna ako, pahinga, and then maliligo na rin kasi wala pa tayong ligo, guys. So dito muna tayo magpalipas ng oras at magpahinga. Wala pa rin tayong tulog eh. So dito. Bago ko kunin yung mga equipment at ipasok sa kwarto, kwento ko na lang rin sa inyo kung bakit malakas yung loob ko mag solo ride. Kasi itong motor natin, isubok na natin to. And nagamit na natin siya kung saan-saan. At the same time, may alam na rin tayo kahit papano sa pagmumotor. And marami na rin tayong experience ng long ride. Actually, matagal ko nang gusto talaga gawin tong North Loop. Last year pa. Pero hindi ko magawa-gawa kasi natatakot ako. Ang daming risk. Ang dami kong iniisip. Pero ngayon, pinilit ko na lang siyang gawin talaga kasi nga
kailan ko pa gagawin, di ba? Solo kasi wala naman tayong makikitang or maisasama na sa palagay ko is kaya niyang masabayan yung ginagawa natin. Siguro maboboard ka kung ang habol mo sa long ride or sa North Loop is rides lang. Ako kasi photography talaga. So humihinto ko dun sa mga lugar, pinapasok ko yung mga sulok-sulok na sa tingin ko ay magandang vantage point para picturean, and naghihintay ako dun. So kung rider ka lang, maiinis ka sa akin. Kasi photographer ako. Ngayon naman, kung photographer ka lang, hindi mo yun mapupuntahan, maiinis ka sa rides kasi mahaba yung rides. Kaya wala mahirap makahanap ng rider na, ewan ko, wala pa nakikita na willing mag-ride, willing gawin yung whatever it takes para pumunta dun sa isang vantage point para sa isang picture. Ewan ko, hindi ko alam. Comment nga kayo sa baba kung gusto nyo gawin yung ganito, yung do or die. Mataas yung risk kapag bumotor iniisip mo dito na lagi kang pwedeng kunin ni Lord. Dapat lagi kang prepare and handa ka sa lahat. Meron bang gumagawa ng ganun o willing i-take yung risk na yun para sa isang litrato? Siguro comment nyo na lang kung ano yung sa tingin nyo or sa tingin nyo ganun kayo o kung ano yung masasabi nyo. Comment nyo na lang siguro. Bago tayo umalis, kinondisyon muna natin tong motor and niready natin yung gulong, change oil, chinek natin yung CVT, pina-regroove natin yung bell, lahat chinek natin, tinest muna natin siya sa kasiguran, yung almost 900 plus kilometers na tinakbo natin sa kasiguran, and okay naman yung motor, wala nang problema. Tsaka natin siya dinala dito sa North Loop. Ako lang yung nag-check, ako lang rin yung mekaniko. So may alam ako kahit papano sa pagre-repair ng motor, at least yung mga basic or yung mga essential na mga bagay-bagay sa kanya. Tapos may dala rin tayong tools, pakita ko na lang sa inyo yung naka-tools natin. Hindi ko nabubuksan or iisa-isahin lahat, pero itong tools natin, nandito lahat nung gamit natin. Meron tong pang repair ng gulong, meron tong panghangin ng gulong, CO2 na panghangin, and kompleto to ng lahat ng essential na tools para baklasin itong motor kung sakaling magkakaroon tayo ng aberya at problema. Kompleto rin tayo and handa rin tayo kung sakaling wala tayong matuluyan. Meron tayong tent, meron tayong baong tent, meron tayong baong upuan, at meron tayong baong pagkain tsaka tubig. Kung sakaling wala tayong makikitang kainan, pwede tayong magstay kahit saan, kahit sa gilid ng kalsada pa yan o kahit ano. So prepared tayo lagi, may mga baon tayong pagkain, food. Kagaya kahapon, wala ako halos nabili, so ang kinain ko lang is hopya, sardinas, and skyflakes. Tapos yun, kaya nalobat tayo physically, and nalobat din yung mga battery ng mga equipment natin. So ngayon, isa-charge din natin siya. So kahit walang ligo, kanina, binaybay natin yung mainit na summer. Carry lang. Siguro magpapahinga na muna ako and magcha-charge ng mga gamit. Tapos maliligo na rin, matutulog. Tapos gising ulit kinabukasan. Hindi ko alam kung makakapag-sunset pa ako dito sa lugar, pero mamaya siguro try ko paliparan ng drone, tapos check ko lang kung merong magandang vantage point dito sa lugar kung magsa-sunset pa tayo bago tayo matulog. Tapos gising tayo ng alas 12 ng madaling araw, bounce tayo ng alauna bukas dito. Ito nga pala yung rates nila dito. Ito yung contact number, Marimars Hotel. Ang kinuha lang natin is yung 12 hours kasi less than 12 hours naman yung gagawin natin. Ayos din yung kwarto oh. May sarili kang CR, maganda yung bed, may aircon, may TV, may mesa. Malaki yung kwarto. Ito yung charging hub natin. So bali 5 ports yan. Ang dami. Kulang pa nga kasi hindi nagcha-charge yung cellphone natin dyan. Puro mga photography equipment lang. So ito yung power brick ng drone. Dalawa yung slot niya. So ang sina-charge niya is yung 3 battery and then yung controller at the same time.
Tapos meron tayo ditong power brick na 65 watts from Ugreen. Tatlo naman yung ports niya na nandyan. So, ang sinacharge ko sa kanya, yung camera natin, yung action camera, yung nano, tapos yung mic mini. So, yan sila lahat. Ang kagandahan din dito sa mga devices natin, lahat yan Type-C. So, interchangeable kahit paano mo sila i-charge. Pero, para mas efficient yung charging natin, yung pinakamalakas na wattage na charger, kagaya na itong power brick ng DJI Mavic, ang i-charge niya is yung battery ng Mavic, tsaka ito, yung controller, para mabilis silang ma-charge. Kasi kung ang gagamitin natin dito is yung mababang wattage na brick, hindi siya masyadong mabilis, mabagal yan. Tapos ito naman, hindi naman kailangan nito ng malalakas na wattage, itong mic, tsaka yung action camera. So, pwede na sa kanya yun. Naghahati silang tatlo dun sa 65 watts na power brick. Sobra ata talaga yung pagod ko sa biyahe ng araw na to, kaya hindi na ako nagising para sana sa sunset dito sa Isabela. Talagang nagpahinga at recharge lang tayo dito para malakas tayo sa next destination natin. See you sa fourth and last episode ng Solo North Loop Adventure para sa isang litrato. Okay guys, ride out na tayo. Exactly 12:40 AM. Ride out tayo dito sa Isabela. Pupunta tayong Dingalan. But tonight, the world's in tune.